Umabot na nga sa mahigit $1 trillion ang net worth ni Elon Musk matapos ang initial public offering ng kanyang kumpanyang SpaceX. Sana all, sabi ng marami. $1 trilyong, napakalaking halaga na halos imposible nang maisip ng karaniwang tao. Kung bibigyan ka ng $1 milyong araw-araw, aabutin ka ng halos 3,000 taon bago mo maubos ang $1 trilyong. Kung bibilang ka naman ng $1 kada segundo, mahigit 30,000 taon ang kakailanganin mo bago mo marating ang bilang na iyon. Ganito kalaki ang perang pinag-uusapan. At si Elon Musk ang isa sa mga taong pinakamalapit na umabot sa antas ng kayamanang ito. Sa mundo ng negosyo at teknolohiya, kakaunti lamang ang mga pangalan na kasing impluwensyal ni Elon Musk. Para sa ilan, isa siyang henyo. Para naman sa iba, isa siyang kontrobersyal na bilyonaryo. Ngunit anuman ang opinyon ng publiko, hindi maikakaila na isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa modernong panahon. Ipinanganak si Elon Musk noong 1971 sa South Africa. Bata pa lamang ay nahilig na siya sa pagbabasa, agham, teknolohiya at computer. Sa edad na 12, nakagawa siya ng simpleng computer game at naibenta ito. Maaga pa lamang ay ipinakita na niya ang kanyang kakayahan sa teknolohiya at negosyo. Matapos lumipat sa Canada at kalaunan ay sa Estados Unidos, nagsimula siyang maghanap ng oportunidad sa lumalawak na mundo ng internet. Ang una niyang malaking tagumpay ay dumating nang magtayo siya ng internet company kasama ang kanyang kapatid. Nang maibenta ito, nakakuha siya ng kapital para sa mas malalaking negosyo. Ngunit, ang tunay na malaking pagbabago sa kanyang buhay ay nang maging bahagi siya ng PayPal. Nang mabili ang PayPal ng mas malaking kumpanya, kumita siya ng $100 milyong para sa karamihan ng tao. Sapat na sana iyon upang magretiro habang buhay. Ngunit para kay Elon Musk, nagsisimula pa lamang ang kanyang mas malalaking pangarap. Noong 2002, itinatag niya ang SpaceX. Layunin nitong gawing mas mura at mas epesyente ang paglalakbay sa kalawakan. Maraming eksperto ang nagsabing imposible ang kanyang plano. Sa mga unang taon, sunod-sunod ang kabiguan ng kumpanya. May mga rocket na sumabog at may mga mission na nabigo. Halos maubos pa ang kanyang personal na pera, ngunit hindi siya sumuko. Kalaunan ay naging matagumpay ang SpaceX at naging isa sa pinakamahalagang pribadong aerospace companies sa buong mundo. Sa kasalukuyan, ang SpaceX ay isa sa pinakamahalagang negosyo ni Elon Musk at malaking bahagi ng kanyang lumalaking kayamanan. Kasabay nito ay ang Tesla, ang kumpanyang nagpasikat sa electric vehicles sa buong mundo. Noong una, marami ang nagduda sa konsepto ng mga sasakyang gumagamit ng kuryente. Ngunit habang lumalaki ang demand para sa mas malinis na transportasyon, mabilis ding lumaki ang Tesla. Habang tumataas ang halaga ng Tesla sa stock market, tumataas din ang halaga ng mga shares na pagmamay-ari ni Elon Musk. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit naging isa siya sa pinakamayayamang tao sa mundo. Bukod sa Tesla at SpaceX, meron pa siyang iba pang malalaking negosyo. Nariyan ang Neuralink na nagsasaliksik kung paano pagdurugtungin ang utak ng tao at computer. Meron ding The Boring Company na gumagawa ng mga underground tunnel upang mabawasan ang trapiko. Nariyan din ang xAI, ang kanyang kumpanya sa larangan ng artificial intelligence. At syempre ang X, ang dating Twitter na kanyang binili at binago. Kapag pinagsama-sama ang halaga ng mga kumpanyang ito, madaling makita kung bakit patuloy na lumalaki ang kanyang net worth. Ngunit gaano nga ba talaga kalaki ang kanyang yaman? Mahalagang maunawaan na ang net worth ay hindi simpleng pera na nakatago sa bangko. Karamihan sa yaman ni Elon Musk ay nasa anyo ng stocks, shares, investments, at pagmamay-ari sa iba't ibang kumpanya. Kapag tumataas ang halaga ng Tesla, SpaceX at iba pa niyang negosyo, tumataas din ang kanyang net worth. Sa iba't ibang panahon, ang kanyang yaman ay umabot sa mahigit $300 bilyong. At dahil sa mabilis na paglago ng kanyang mga kumpanya, may mga analyst na naniniwalang maaari siyang maging unang tao sa modernong kasaysayan na umabot sa $1 trilyong na net worth. At dito nagiging mas nakakamangha ang usapan. Kung ang $1 trilyong ay i-convert sa piso, ito ay mahigit 50 trilyong piso. Isipin mo iyon, 50 trilyong piso. Napakalaking halaga na halos imposible nang maunawaan ng isip ng karaniwang tao. Upang magkaroon tayo ng mas malinaw na larawan,
Ikumpara natin ito sa Pilipinas. Ang kabuang utang ng Pilipinas ay nasa humigit kumulang 17 trilyong piso. Kung ikukumpara, ang 1 trilyong dolyar o mahigit 50 trilyong piso ay halos 3 beses na mas malaki kaysa sa kabuang pambansang utang ng bansa. Hindi lamang iyon, ang taunang pambansang badyet ng Pilipinas ay nasa humigit kumulang 6 na trilyong piso. Ibig sabihin, ang halagang katumbas ng 1 trilyong dolyar ay sapat upang punduhan ang pambansang badyet ng Pilipinas ng maraming taon. Ganito kalaki ang antas ng kayamanang pinag-uusapan, ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay ang iba't ibang kontrobersya. Madalas siyang batikusin dahil sa usapin ng buwis, kondisyon ng trabaho sa ilan sa kanyang mga kumpanya, at mga kontrobersyal na pahayag sa social media. Naging sentro rin siya ng mga debate. Matapos niyang bilhin ang Twitter at gawing X, may mga sumusuporta sa kanyang mga desisyon. Mayroon ding mga kritiko. Ngunit anuman ang opinyon ng publiko, hindi maikakaila ang laki ng kanyang impluensya sa teknolohiya, negosyo, at pandaigdigang ekonomiya. Sa huli, ang kwento ni Elon Musk ay hindi lamang tungkol sa pera. Hindi lamang ito tungkol sa mga bilyon o trilyon. Isa itong kwento ng ambisyon, panganib, kabiguan at tagumpay. Mula sa isang batang mahilig sa computer sa South Africa hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa mundo, ipinakita niya kung paano maaaring maging realidad ang mga pangarap na minsang itinuring na imposible. At habang patuloy na lumalaki ang kanyang mga negosyo sa larangan ng sasakyan, kalawakan, artificial intelligence at teknolohiya, patuloy ding lumalaki ang tanong ng marami. Si Elon Musk na nga ba kaya ang magiging unang $1 trillion businessman sa kasaysayan? At kung mangyari man iyon, gaano pa kaya kalaki ang impluensyang maaring maabot ng isang tao sa modernong mundo? Sa ngayon, wala pang tiyak na sagot. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kwento ni Elon Musk ay isa sa mga pinakakahanga-hanga, pinakakontrobersyal at pinakamakapangyarihang kwento ng ating panahon. At ngayon, isang makasaysayang balita ang umani ng pansin sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, tila imposibleng maabot ng isang tao ang yaman na aabot sa 1 trilyong dolyar. Ngunit habang patuloy na lumalawak ang kanyang mga negosyo sa larangan ng electric vehicles, kalawakan, artificial intelligence at teknolohiya, lalong lumalakas ang mga usapan tungkol sa posibilidad na maabot ni Elon Musk ang antas na ito. Isipin ninyo iyon, mula sa isang batang mahilig sa libro at computer sa South Africa hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa kasaysayan. Ang kanyang paglalakbay ay naging simbolo ng ambisyon, inobasyon at walang sawang pagtulak sa mga limitasyon ng posible. Ngunit higit pa sa pera, ang tunay na tanong ay ito: ano pa kaya ang susunod na hakbang ng taong nagbago sa industriya ng sasakyan, kalawakan at artificial intelligence? At habang patuloy na lumalaki ang kanyang impluensya, patuloy ding sinusubaybayan ng buong mundo ang susunod na kabanata sa kwento ni Elon Musk. Ikaw, ano ang masasabi mo sa videong ito? Ibahagi mo naman ang iyong komento sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.